Mga kababayan, bakit sinasabing sumubra? Ang term na ginagamit dito, judicial overreach. Ibig sabihin, yung Korte Suprema ay sumubra sa ginagawa nito tungkol sa pag-resolve sa issue ng impeachment ni Sara, ay parang sumusubra ang Korte Suprema o nakakakumit ng tinatawag na judicial overreach. Bakit? Yan ang pag-usapan natin ngayon, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. So, pag-usapan natin itong tungkol sa issue ng judicial overreach. Ha? Ang unang nagsabi nito ay unang nag-react dito ay si dating Senadora Laila de Lima. Siya ang unang nag-react dito tungkol dyan sa issue na yan. Mga kabunyog. Ano ba yung, bakit nag-react si dating Senadora Laila de Lima na ngayon ay congresswoman? Ang Korte Suprema kasi, matapos ang matagal na panahon, mga ilang buwan, mga 4 o 5 buwan, nag-aksyon na formally, umaksyon na formally, finally, ang Korte Suprema tungkol sa issue ng impeachment ni Sara. Kailan yon? Nung isang araw. Nung isang araw, umaksyon ang Korte Suprema, parang July 8. Tama ba tayo? July 8? Oo. Parang July 8, naglabas ng order ang Korte Suprema. Ang laman ng order ng Korte Suprema, pinapasagot ang Kamara, yung prosecutors ng Kamara. Pinapasagot din ng Senado. Ano ba yung order ng Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema sa Kamara, pakisagot ng mga tanong na ito. Yun, yung ganon. Sagutin ang mga tanong na ito. 1. Ilan yun ilang items yung mga tanong na yun Ang isa doon sa tanong, yung mga pitsa, yung mga dates, yung mga important dates tungkol sa impeachment. Kailan ba natanggap ng Kamara yung mga impeachment complaints? Kailan inaksyonan? Tapos may tanong pa rin doon, may tanong pa doon, may authority ba? May authority ba yung House Secretary General na i-transmit ito? Pangatlo, may tanong doon ang Korte Suprema sa Kamara, nabasa ba ng mga kongresista na pumirma doon sa yung 4th impeachment complaint na naging articles of impeachment na final sa Senado? Yung bang 250 na kongresista ay nabasa ito, yung articles of impeachment na final sa Senado? Yun, may ganung tanong. Nabasa ba ng mga naunawaan ba nila ang pinirmahan nila? Yung may ganun na tanong. Ang isa pang tanong, nabigyan ba ng due process? Nabigyan ba ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na masagot ang mga akusasyon sa kanya? Yung mga allegations laban sa kanya, yun, nandun yan. Yan yung mga tanong ng Korte Suprema na pinapasagot sa Kamara. Sa Senado, may ilan ding mga tanong, pero sabi naman ng Senado, yung mga tanong na yan tungkol sa amin, mas nandun sa Kamara ang sagot niyan. Yun. So sa madaling sabi, yan yung pinapasagot ng Korte Suprema sa Kamara at sa Senado. Yan yung laman ng order. Ngayon, nang malaman yan ng mga prosecutors ng House, kasama na ni dating Senadora Laila de Lima, kaagad-agad nag-react si dating Senadora Laila de Lima. Sabi ni dating Senadora Laila de Lima, with all due respect sa Korte Suprema, parang judicial overreach ito. Parang judicial overreach. Bakit naman ganun ang mga tanong ng Korte Suprema? Hindi na dapat tinatanong ng Korte Suprema yung mga tanong na yun. Bakit naman ganun? Parang judicial overreach ito. So yun yung comment ni dating Senadora Laila de Lima na ngayon ay congresswoman na. Alam nyo, biglang nag-react si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, yan kasi ang problema sa inyo magaling pa kayo. Parang kinakantsawan si dating Senadora Laila de Lima na yan ang problema sa inyo, parang magaling pa kayo kaysa Korte Suprema. Ayun, ganun yung Okay.
Sabi niya, yan naman talaga mas magaling na naman kayo sa Supreme Court. Sabi yan ni Robin Padilla. Sabi naman ni Topacio, si Attorney Topacio, kilala nyo naman yon. Sabi naman ni Attorney Topacio, kinantsawan din si Laila de Lima. Sabi na naman, ay, hindi ka naman legal expert. Hindi ka naman legal luminary, Laila de Lima. Nagko-comment ka na naman. Di ba? Nakita nyo siguro yan. Kumbaga, ginagawa nilang, iniinsulto nila si Laila de Lima. Bakit daw nag-comment ng ganun si Laila de Lima? Hindi naman daw ito legal luminary or legal expert. Sabi ni Attorney Topacio. Sabi rin ni Robin Padilla. So yung dalawa na yon kinumentaryohan si Laila. Pero, nung sumunod na mga araw, nakakuha ng suporta si dating Senadora Laila de Lima sa kanyang observation. So marami nang nagre-react marami nang nagre-react doon. Si retired Senior Associate Justice Carpio naglabas ng kanyang observation in support, pareho ng observation ni dating Senadora Laila de Lima. Maraming mga lawyers ang nag-react din in support kay Laila de Lima. Kaya yung kanyang observation ay lumalabas, may basis, may basihan. Kaya napahiya din dito sila Robin Padilla at saka si Topacio. Kasi kung wala man lang sumang-ayon kay Laila de Lima kahit na isang constitutional expert or legal luminary, ay maaari ngang sabihin na hindi alam ni Laila de Lima yung sinasabi niya. Pero nang naglabas na ng mga reactions, ang ilang mga legal experts, lalo na si retired Senior Associate Justice Carpio, ano yan? Retired Senior Associate Justice yan, hindi lang yan naging Chief Justice ng Korte Suprema kasi siyempre may politika sa Korte Suprema eh. Pag hindi ka malapit sa presidente, hindi ka naman maa-appoint na Chief Justice. Ang nag-a-appoint ng Chief Justice, presidente. Kaya ay itong lalo nung panahon ni Duterte, siyempre na-bypass yan. Pero Senior Associate Justice yan. Kaya ang titulo sa kanya, Retired Senior Associate Justice Carpio. At sa naging paliwanag ni Retired Senior Associate Justice Carpio, yung observation ni Laila de Lima, sinang-ayunan, sinigundahan, mas pinaliwanag pa ng malalim ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung naging observation ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya, yung mga unang pang-iinsulto ni Robin Padilla, yung pang-iinsulto ni Robin Padilla at saka yung pang-iinsulto ni Topacio kay Laila de Lima, napahiya. Napahiya. Kasi, ibig sabihin, hindi lang si Laila de Lima ang naka-observe ng ganun. Pero hindi naman iniinsulto ni Laila de Lima yung Korte Suprema. Ang sabi nga ni Laila de Lima, with all due respect, ibig sabihin, nire-respeto niya ang Korte Suprema. Kaya lang, sabi niya, hindi kaya sa ginawang ito ng Korte Suprema, judicial overreach na ito, medyo lumalampas na dito ang Korte Suprema. O yun. Kaya, medyo naman, hindi naman binastos ni Laila de Lima ang Korte Suprema. Sabi niya, with all due respect, parang hindi kaya nang ginagawang ito ng Korte Suprema na ang mga maraming tanong kasi yung Korte Suprema. Bakit naman ang daming tanong? Hindi kaya na dito, lumalampas na ang Korte Suprema sa authority nito? Kaya, nung ginawa ng Korte Suprema na may order ang Korte Suprema, ang daming tanong sa Kamara, nag-react si Senadora Laila. Sabi ni Senadora Laila de Lima, parang judicial overreach na ito. Parang sumusubra ang Korte Suprema dito sa ginawang ito. Yun. Kaya lang dahil nga hindi naman nauunawaan ni Robin Padilla yung judicial overreach, nag-react. Nag-react yung si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, magaling pa kasi kayo sa Korte Suprema. Hindi naunawaan ni Robin Padilla na may basis, may basihan naman si Laila de Lima sa sinabing yon. Ngayon,
kinalaunan naglabas ng opinion si retired Senior Associate Justice Carpio. At ito na ang paglilinaw ni retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, I share the same sentiment. Sabi niya, nagsishare siya ng parehong sentimento kay dating Senadora Leila de Lima na nagsasabing may judicial overreach. Ano yung in-examples? Anong examples? O ano yung mga sinay ni retired Senior Associate Justice Carpio na sabi niya, posibleng ito ay judicial overreach. Ang una, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, yung Korte Suprema, pwede naman talagang humingi ng mga informations sa Kamara at sa Senado kung may gustong i-clarify. Halimbawa, hinihingi ng Korte Suprema yung mga specific na dates. Ano ba talagang pitsa natanggap? Kailan natanggap? Anong ginawang aksyon? Kailan ginawa yun? O yung mga ganon. Pwedeng yun, pwedeng hingin talaga yun ng Korte Suprema kasi magdi-decide ang Korte Suprema, gusto niyang makasiguro. Yung mga tanong na yun tungkol sa mga pitsa, mga dates, pwede yun. Walang problema doon. Pero yung ilang tanong ng Korte Suprema, lalo na yung dalawang major na tanong, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, medyo overreach na ito. Halimbawa, ang gustong malaman ng Korte Suprema, kung yung mga kongresista na pumirma ay alam ba nila ang pinirmahan nila. May tanong kasi ganito yung 215 bang pumirma ay nabasa nila ang impeachment complaints? Nauunawaan nila ang kanilang pinirmahan? Yun ang sinasabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Medyo overreach na yon. Bakit overreach? Bakit medyo sumubra na doon? Ay kasi, hindi dapat magtanong ng gano'n ang Korte Suprema. The fact na sinabmit na yun sa sa Senado, nakapirma doon yung mga kongresista, hindi mo na pwedeng questionin, binasa ba ito ng bawat kongresista? Presumption yan, binasa yan. Kumbaga, presumption of regularity. Pangalawa, alangan namang isa-isahin mo yung mga kongresista na yun. Katulad nung sinasabi ni Marcoleta. Ay di ba sinasabi ni Marcoleta, pwede daw ipatawag yung mga kongresista na pumirma at tanungin kung nauunawaan nga nila yun, pinirmahan nila. Hindi pwede yun. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, medyo sobra yun. Sumusubra ang Korte Suprema sa ganun. Overreach yun. Kasi pag may final sa Senado ang mga kongresista, sinabmit doon sa Senado yung articles of impeachment at nakalagay doon, sinisertifayan na nabasa ng mga kongresista yung bawat grounds or article ng impeachment. Verified complaint yun. Nakapirma doon ang bawat kongresista. Hindi mo na pwedeng tanungin pa yon ang bawat kongresista. Hindi na. Ipipresyo mo na yon kung kung natama nga yon. Hindi mo na pwedeng isailalim yon sa pagtatanong pa. Bakit tinanong pa yan ng Korte Suprema? Yan na yung sinatawag na overreach. Kumbaga medyo sumubra ang Korte Suprema doon. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, yun yung sinight niya na overreach. Ang pangalawang overreach o sumubra ang Korte Suprema ayon kay retired Senior Associate Justice Carpio, nang sabihin o nang tinanong ng Korte Suprema na nabigyan ba ng pagkakataon ang Vice President, si Sara Duterte, na masagot ang mga aligasyon sa kanya. Yon. Kasi gustong malaman ng Korte Suprema kung nabigyan ba ng pagkakataon o due process si Sara Duterte na masagot yon. Ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi na dapat tinatanong yun. Again, overreach na naman yun. Bakit? Bakit overreach? Kasi talaga namang sa House, hindi mo naman bibigyan ng pagkakataon ang inaakusa. Wala siyang opportunity diyan na mag-submit ng kanyang counter na mga sagot.
Sa Senate yan mangyayari sa trial. Kasi ang procedure sa House ganito. Nakalagay naman yan sa Constitution eh. Ha? Pag mayroong impeachment complaint, ang impeachment complaint na yan, i-refer yan sa Rules Committee. Tapos yung Rules Committee naman, ipapasa sa Justice Committee. Yung Justice Committee magkakandak ng hearing. Yun. Pwede doon, kung sa Justice Committee, magkakandak ng hearing. Pwede yun. Pwedeng doon, imbitahan si Sara Duterte doon sa Justice Committee. Sa Justice Committee. Pero may isa pa kasing procedure ang impeachment. Pag may final na impeachment complaint, tapos automatic, pinirmahan na ito ng 1/3, ng hindi bababa sa 1/3 na member ng Kamara, automatic na yan, magiging na yung articles of impeachment, i-refer na yan sa Senate. Ibig sabihin, hindi na dadaan sa Justice Committee. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Yun ang sinasabi ni retired Senior Associate Justice Carpio na ang dinaanan na proseso ng 4th impeachment complaint ay hindi na dumaan sa Justice Committee. Diretso na ito doon sa perma ng more than 1/3, 215 pa nga. Kaya hindi naman talaga na bibigyan ng pagkakataon ang Vice President na magbigay ng paliwanag niya. Kasi more than 1/3 na. 250 na ang pumirma. Kaya hindi na ni-refer sa Justice Committee. Dahil hindi na ni-refer sa Justice Committee, paspasa na yon. Pagkapirma ng 215, diretso na yan sa Senado. Kaya hindi na talaga bibigyan ng pagkakataon ang Vice President na sumagot doon. Ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, overreach yung tanong na yun ng Korte Suprema. Bakit itatanong ng Korte Suprema kung binigyan ba ng pagkakataon ang Vice President na magpaliwanag ng side niya, parang due process? Hindi nga eh. Kasi hindi naman binibigyan ang impeached officer ng due process kapag direkta yung filing. Kumbaga, yung impeachment complaint, automatic, pinirmahan na ng more than 1/3. Diretso na yan sa Senado. Wala nang mga due process dyan. Ang due process, doon na sa trial sa Senado. O yan na yun. Kaya sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, medyo overreach. Medyo sumubra ang Korte Suprema doon. Okay? Okay? O yan yan yung paliwanag dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.